Yan, magandang araw sa ating lahat. Muli naman nagbabalik yung lingkod, Ron Dinos TV. Bakit tayo magpatuloy sa ating topic? Magpasalamat muna ako sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, ito na yung inaabangan natin ha. Alam ko na maraming nag-aabang nito. Ngayon darating na Lunes, January 13, magaganap na po yung pinakamalaking rally sa kasaysayan ng ating bansa, no? Yung gagawing rally ng Iglesia ni Cristo, kasabay ng pagbabalik sesyon ng Kongreso, mga kababayan. At kabahan na kayo Tamba, kabahan ka na Marcos Jr. Dahil hindi lang Iglesia ni Cristo ang matutunghayan natin nasisigaw dyan at magprotekta kay VP Sara Duterte. Kasama na po nakipagsanib pwersa na itong OGC ni Pastor Apollo Kibuloy, mga kababayan. Kabang-abang ito ha, grabe ito, sigurado ako na mapupuno itong Quirino Grandstand, mga kababayan. Confirm na dyan gagawin itong pinakamalaking rally sa kasaysayan ng ating bansa. Nung nakarang araw kasi, nag-anonsyo itong Iglesia ni Cristo na baka sa Liwasang Bonifacio ito magaganap. Pero hindi po, mga kababayan ha, dahil nagbigay daan yung unang umaakupa doon sa Quirino Grandstand, binigyan daan itong gagawing pinakamalaking rally sa kasaysayan ng ating bansa, itong Iglesia ni Cristo. Talagang nag-giveaway, mga kababayan, yung unang dapat gagamit sa lugar na yan ngayong darating na Lunes, January 13. Magandang balita yan ha. At isa pa, mga kababayan, itong si Ka Eric Silis na dating kadre ng mga makakaliwa, napakadaming ibinubunyag, matindi pala talaga ang plano ng mga makakaliwa na ito. Parang pinagsasabong itong mga Duterte at itong Marcos, parang sila yung tatayo na panalo nito, mga kababayan, dahil nga sa bangayan ng Marcos at Duterte. Pero bakit pa nagpadala din itong administrasyong ito, nagpapagamit din? Isa na nito itong Kongreso, mga kababayan, sa pangunguna nitong si Tambaloslos. Grabe talaga. Talagang matindi ang mga ibinubunyag ni Ka Eric Silis, mga kababayan. Ito na, huwag na natin itong patagalin at sabay-sabay na natin itong panoorin. Ipong kadre at isa sa mga nominad o nominees ng Ipanaw Sambayanan Party List. Ka Eric, good morning. Happy New Year sa iyo. Jade at Admar. Hi, good morning Brother Jade. Good morning Brother Admar at magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay ng Pulso ng Bayan at taga-suporta ng SMNI. Po, at ito nga, pag-usapan natin itong ang isasagawang rally next week na ito, Ka Eric, ng INC, at kung saan magkakaisa din, in full support din ang KOJC. Anong masasabi mo dito? Napakagandang pagkakataon ang pagtitipon na yan na gagawin sa darating na January 13 na pinangunahan po ng panawagan ng Iglesia ni Cristo at ng kanilang mga pamunuan at lokal na mga organisasyon na ngayon ay sinamahan na rin po ng Kingdom of Jesus Christ para sa isang makabuluhan at malinaw na panawagan ng kapayapaan at stability ng ating bansa. At ito po ay napakagandang pagkakataon para maipakita po ng taong bayan na ayaw natin ng kaguluhang pangpolitikang ito at nabubulit po ang ating buong bansa sa maruruming laro ng politika, lalo na po ang malinaw na mensaheng ito ay dapat matigil na. Ang mapangwasak at alam naman natin na ibinunsod lamang ng maruming paglalaro sa politika at ambisyon sa poder nang maaga pa itong ginawang magkakasunod na impeachment complaints laban sa Vice Presidente. At malinaw din ang panawagan na ito for National Solidarity and Peace Rally na ito'y nananawagan na maging mapayapa ang bansa, magkaisa para sa totoong pagsulong ng ating bansa, hindi kaguluhang pangpolitika na nagkakawatak-watak ang mga political leaders. Hindi po nagkakawatak-watak ang mamamayan at nagkakaroon ng bangayan sa interes ng politika habang nasasakripisyo ang kabuhayan at ekonomiya ng buong bansa. This is a very significant wake-up call and national call out as well to all national leaders na hindi po kagustuhan ng taong bayan na magkaroon ng mga malalalim at mga matitinding pagbabangayan sa politika. At ako naman on my personal part, gusto ko itong ihayag, bagamat hindi siya political na pagtitipon, ang pinaka-purpose ay kapayapaan, panawagan sa pagkakaisa
at para maging mapayapa at mapanatag ang ating bayan, hindi ko po maiiwasan na dito sa interview na ito, isasabihin ko talaga, sapagkat ang punot dulo ng kaguluhang ito ay ang panunulsol at ang pagsakay at paggamit ng mga taga-komunistang teroristang mga grupo na patuloy na nagsusumikap na makabangon through their urban operations. At yan ang bagamat hindi yan pwedeng sasabihin siguro during the gathering sapagkat it will be a very political statement, but in this interview I hope na nasa puso po natin mga kababayan kung ano po ang punot dulo nitong kaguluhang pangpolitika, kung bakit tayo magkakaroon ng mapayapa at panawagan ng pagkakaisa sa kapayapaan sapagkat ginugulo tayo at sinusulsulan at ginagatungan ang kalagayan ng ating bansa, sinasakyan ng mga puwersang mapangwasak, at ang kasaysayan ay ang paggamit ng mga pagkakataon na kung may kaguluhan ay sila po ang nakikinabang. And I'm talking about the former organization na pinanggalingan ko, ang CPP, NPA, NDF. Kaya very timely, Admar and Jade, itong National Rally for Peace and Solidarity. Ka-Eric, gaano ba kahalaga ang papel ng Vice Presidente Sara Duterte sa panahong ito na dapat na ay hindi siya matanggal o ma-impeach sa kanyang pwesto? Napakahalaga po yan sapagkat under the Constitution, ang rightful successor as mandated by the highest law of the land, which is yung saligang batas natin o ang ating konstitusyon, ay ang Vice Presidente. That's number one. So ano man po ang mga magaganap o mangyayari na ma-render incapacitated to render and discharge the functions and duties of the President ang nakaupong Pangulo ng bansa, ang pangalawang Pangulo po ang rightful, duly mandated constitutional successor. Nasa batas po natin yan, at hindi lang batas, saligang batas. Pangalawa, kung tatanggalin natin sa pamamagitan ng impeachment na alam natin political manipulation and paglalaro sa maruming laro ng ambisyong politikal ng interest groups na kilala naman at alam ng taong bayan kung sino mga ito, at sinasakyan pa ng mga totoong kalaban ngayon ng mamamayang Pilipino na nagwawasak ng ating bayan, ang communist terrorist group ng CPP, NPA, NDF through their urban operatives. Mga kababayan, para na rin nating ninakawan at tinanggalan ng kapangyarihan na nagbigay ng mandato ang mahigit 32 million Filipinos na nagboto at nagtiwala kay Vice President Sara Duterte. Samantalang hindi ma-establish ang mga ibinibintang sa kanya sapagkat wala ngang solido na mga ebidensyang nagpapatotoo na siya ay nag-abuso according sa mga aligasyon na ito ng isang orchestrated at calculated move for impeachment complaints. Ang pangatlo, ito nakakabahala. Kapag itinulak po ang impeachment complaints at iakyat sa Senado at magkaroon ng trial at magkaroon ng mga sitwasyon na magtitindi pa lalo ang political conflict sa bansa, ang makikinabang niyan sa kaguluhang magaganap ay ang mga gustong pabagsakin ang gobyerno, which tinumbok ko na ang communist terrorist group na naghihingalo na bagamat hindi pa lubusang natatalo ay gustong mag-rebound sa pamamagitan ng kanilang urban activities. This includes itong political conflict na ginagatungan nila. Ang mangyayari, susubsub ng lalo at lulublub sa kahirapan ang ating bansa na ngayon ay tanggap naman ang katotohanan. There are more than 63% na mamamayang Pilipino na nagsasabing hirap at naghihirap ang buhay nila. The highest self-rated poverty ng sambayanang Pilipino in the last 21 years. And there are more than 12 million Filipino families na nakakaranas ng gutom o pagkakulang sa pagkain araw-araw. Pabagsak at palugmok ang kabuhayan at mga trabaho. Sa pagkakaroon ng impeachment na gaganapang ito, mas lalo pong sisidhi ang pang-ekonomiya at pangkabuhayang kagipitan ng ating bayan at lulugmok ang buong bansa. Kaya yan pong implikasyon ng impeachment complaints na ito na walang ibang patutunguhan kundi ang pagkakagulo at pagkakawatak-watak ng bansa at lalong kahirapan sa buong bayan natin. At ang nagsusulong nito, Eric, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ikaw mismo bilang dating kadre, ay nakikita mong ito'y mga aktibong miyembro ng mga kaliwang grupo. Hindi lang aktibo, mga pamunuan pa, Brother Jade, Brother Admar. At ako hindi nag-aalangan na kung hahabulin man nila ako, handa po akong panindigan sa katotohanan. Sila po, ang mga complainants na ito ay tinatawag na urban operatives and leaders
of the Communist Party of the Philippines na siya rin pong namumuno sa operations ng New People's Army at ng NDF. Bagamat hindi sila direktang armado, sila po ay bahagi ng buong operational spectrum at bahagi sila ng organizational structure. At ang kanilang mukha ay nagkukunwaring legal at nagkukunwaring nasa gobyerno. But ultimately, hindi nila maitanggi at hindi nila magawang labanan ang CPP, NPA, NDF na siyang talagang organisasyon nila. So ako ngayon ay nagdideklara na sila po ang may pakana nito, subalit nagamit nila ang oportunista na taktika na makipag-alliance tactically sa ilang faksyon ng political leaders ng gobyerno na sinakyan din po ang ganitong interes sapagkat nagkakaroon nga ng political rivalry. Aminin natin na sa hindi, tumitindi na po ang rivalry sa pagitan ng Marcos Romualdez political group at sa pagitan ng Duterte political camp. Ngayon, nakita yan ng CPP, NPA, NDF na pagkakataon sapagkat mas gusto nilang mahina ang gobyerno kaysa malakas ang namumunong leader, kagaya ng Duterte brand of leadership na tinamaan talaga sila, especially nang naitatag ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kaya gusto nilang hindi magkaisa ang political leaders, hatiin ang mga ito. Ang taktikang tawag dyan, mga kababayan, Brother Admar and Brother Jade, ay ang taktika na focusing the target and splitting the ranks of the ruling class. Yan ay doktrina. Isa-isahin mong watakin at wasakin ang mga grupong malalakas at unahin mo ang pinakamalakas na banta sa inyong organisasyon, which is none other than the Duterte political camp. And then isusunod mo na ibabagsak ang mahinang gobyernong nakatayo. Yan ang taktika na hindi na ipapaliwanag dito sa nagaganap na alyansang tactical political opportunism, kung kaya nagkakaroon tayo ngayon ng kaguluhang pangpolitika, including itong impeachment complaints na very divisive. Nasa likod, baga ang sinasabi mo ka Eric, ang nasa likod ng mga kaguluhan na nangyayari ngayon sa politika, sa ating mga leaders, ay kabilang dito yung mga pamunuan ng CPP, NPA, NDF. Dahil yan naman talaga yung unang layunin nila, guluhin at later on ay kubkubin at sila na ang mamahala sa ating bansa. Exactly. Joining the government to destroy the government. Pretending to be using democracy to destroy democracy. Pretending to be defending the people by using the people, exploiting their sentiments and exploiting their situation to capitalize on creating chaos and disorder so that you become relevant in order to grab power. In fact, sa inyong programa ngayon, ito ang pinakaunang sasabihin ko, in a regular program, dalawang serye na po ang binulgar ko. I happen to talk with a witness ito sa isang privy, taong may kaalaman talaga sa tatlong magkakasunod na meeting kung paano po ginawa ang pagpaplano at ang tinatawag na may safe house pa na ginamit dyan lang sa malaking subdivision at malapit lang sa House of Representatives. At ang nandun po, according to direct witness na nakaupo sa meeting, si Franz Castro. Pangangalanan ko talaga siya. At ang dalawa pang hindi na-identify pero kasama niya na most likely ay mga kadre pang-urban ng Communist Party of the Philippines. At ang pinagplanuhan sa serye ng mga meetings na ito, at direkta po ito nakausap namin ang source, and I am willing to divulge this everything sa Department of National Defense, sa Armed Forces of the Philippines, and even sa National Security Council kung ano po ang datos at mga pinagmitingan, at doon po na-include ang pag-atake kay Pastor Kibuloy at ang pag-take out at pag-take down sa SMNI. Ang ginawang mga paglilitis daw at ang ginawa ng NTC, ang ginawa nilang pagkansila na hindi naman naging successful lubusan sa franchise ng SMNI, ang pagpapakulong kay Pastor Kibuloy, ang pagwasak sa Kingdom of Jesus Christ, yan ay stage 1 approach. Ang stage 2 po ay impeachment, ang stage 3 ay ang pagkakaroon ng pag-aresto kay Duterte, Rodrigo Duterte, sa ICC na papasok dito with Interpol request to assist ang PNP. Lahat ng ito po pinagplanuhan at ang nakakabahala ay mga pamunuan po ng gobyerno ang nandun. At ang nandun kasama ay ang isang personality at may iba pa siyang mga kasama na identified sa CPP, NPA, NDF, urban operations and urban leaders. So yan po ang mga bagay na pinanindigan ni Ka Eric. Right now, I am very willing through the program of Pulso ng Bayan na ipatawag ako ng National Security Council. Ipatawag ako ng National Defense Department
at ng National Intelligence Coordinating Agency o ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. At upang ilahad ko po ang buong detalye ng aking nalalaman tungkol dito sa mga pagmi-meeting sa safe house, sino po mga nandun, sino po ang mga involved, at isa po nakakabahala dyan, Brother Jade, kung bakit ang interview na ito is very relevant, ay ang involvement ng CPP, NPA, NDF. Hindi lang nakahaka, kundi isang napakalaking pakikipagsabwatan, a grand conspiracy design to create political chaos and bring down and paralyze totally the political integrity and political status of the Duterte political camp. At ito ay isang mahabang proseso. Last year pa sinimulan, in fact. Bago po mangyari itong mga impeachment trial, stage 2 po ito, may stage 1 attack na ginawa, at ang stage 1 attack is tanggalan ng prangkisa ang SMNI, tanggalan ng mga mahalagang program na talagang malakas ang impact sa public opinion, lalo na po ang programang Gikan sa Masa para sa Masa at ang Laban Kasama ang Bayan, which is special request nila Franz Castro at ng Communist Party representative sa pagpupulong na ito. At ang pangatlo ay ang pagkakaroon ng arrest warrant at papapasukin na ang International Criminal Court para tanggalin si Rodrigo Duterte. Pati po itong quadcom na ito ay nasa disenyo nila. So hindi po ito pambihirang kalagayan that is very important na ngayon ay nabubulgar, at kailangan pong makita ng taong bayan kung bakit tayo lalabas sa January 13, sapagkat ginugulo ng sadya, hindi nagkataon, ng mga puwersang mapangwasak sa lipunan at nakasakay sa ngayon sa political rivalry na ito upang palubhain at palalain ang kondisyong politikal, at ang resulta nito ay lulugmok ang ekonomiya at magkakaroon ng kaguluhan. Yan ang nakakabahala, Brother Jade. And now I challenge and call on the National Security Council, on the National Department of Defense, and the Armed Forces of the Philippines to call ka, Eric, and I will reveal everything. Itong binubulgar ko ngayon sa pulso ng bayan ay handa kong sumpaan at handa kong mag-execute ng judicial affidavit, including ang aking witness na dating kadre din, na talagang naganap at nagaganap ang conspiracy to bring down the government by bringing down political conditions na maglulunsad ng kaguluhan sa ating bansa. At ang orchestrator ay CPP, NPA, NDF, urban cadre operators at kinokonsente ng ilang government leaders. Yun ang ito na mga kababayan, matindi itong mga ibinubunyag ni Eric Silis, Ay, talagang planado pala talaga itong ginagawang impeachment laban kay VP Sara Duterte. At ito itong pagsanib-pwersa ng Iglesia ni Cristo at nitong KOGC talagang maganda ito mga kababayan. Nananawagan din tayo sa ating mga kababayan na malapit diyan sa Quirino Grandstand, yung may mga trabaho diyan, lumabas muna kayo sa trabaho ninyo. Panahon na para magsalita kayo, panahon na para makiisa kayo sa gaganapin niya na pinakamalaking rally sa kasaysayan para protektahan itong si Vice President Sara Duterte at itigil na itong ginagawang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, dahil nga ang may pakana nito itong mga makakaliwa para nga masira itong ating pamahalaan, para sila na yung mamumuno. Napaka-demonyo naman ng mga taong ito. Yun ang sana sa ating mga kababayan, mananawagan tayo ulit na makilahok, makisali sa pananawagan at protektahan itong si Vice President Sara Duterte. Ang dapat nating patalsikin sa pamahalaan ito, yung mga bangag, yung mga magnanakaw sa pundo ng ating bayan, yung nag-ubos ng pira sa kaba ng ating bayan, dapat yan ang patalsikin natin sa kanilang mga pwesto. Hindi dapat itong si BP Sara Duterte, mga kababayan. Protect BP Sara. Yan ang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay shoutout ko lang si Ma'am Berje Berhel de Dios ng Pulilan, Bulacan, si Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout sa iyo, Ma'am Joyce. Shoutout na rin kay Lala Defender, Marcos Resign, kay Jesus Quaton, Marcos Terminated. Yun ang sabi ni Jesus Quaton. At shoutout na rin kay Teresita Tapatapa, Teresita Patata. Teresita Patata pala. Sir Idol Marcolita. Ayun, Idol Marcolita, idol natin yan. Isidro Flores, shoutout Shoutout na rin kay Leonard Dacanoy.
Shout out sa inyo at kay Josepina Teopilo. Yun na, dito na lang muna. Once again, this is Rondy TV mo. Ingat tayo lahat. God bless bawat isa sa atin.